Sara Duterte bumuwelta sa mga patutsyada ni Yusek Castro. Nako, mukhang manununtok to si Sara Duterte ah. Ito yung opinion ko lang naman at feeling ko lang. Mukhang susuntukin si Yusek Claire nito. Oh, dahil mukhang nanggigil na naman po itong si Sara Duterte kay Yusek Claire Castro. Oh, ngayon, alamin po natin ano kaya yung sagot ni Sara Duterte. Ano kaya ang sagot? Ito po, panoorin po natin to. Bumuwelta si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod yan ang pahayag ng palasyo na diversionary tactic lang daw mula sa impeachment trial ang ulat na nahuli si Senator Bato de la Rosa. At Aba, apektado si Sara. Naniniwala po ako, diversionary tactics lang talaga yun. Diba? O, naniniwala ako dyan. Kasi, tingnan nyo sinabing nahuli si Bato, wala namang Bato na nagpakita. Wala, kahit anino ni Bato, kahit amoy ni Bato, wala naman talaga. Diba? Kasi nung nakaraang mga araw, no, kahapon ba yon o nung isang araw, malakas po yung, matibay yung mga ebidensya na lumalabas po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Diba? Kaya nga ginamit na po nila si Bato para malihis ang issue. Para ilihis ang issue. Pero kasi, hindi pa rin pumatok yung Bato issue na yan. O nilangaw ang Bato issue. Walang nangyari. Kumbaga, hindi po kinagat ng taong bayan na si Bato, nahuli na daw. ay sana kung sinabi nyo sana na kung si Digong ay may nangyari. Huwag naman po sana, no? Baka yun, mag-viral pa yun. Jowa naman, no? O, kahit tinulungan na namin kayo na tinalakay natin yan, no, naghanap din kami ng mga ebidensya kung nahuli na ba si Bato. Wala talaga eh. Diba? Huwag kami inday. Marisa Sunakawa, shoutout po Salamat po sa 10 Joels. Ayan. Ito tuloy natin. live mula sa Davao City, may express report si Bril Montalvo. Bril, nasan ba ang Vice Presidente kanina at anong mga sinabi niya? Ruth, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsyada ni Palace Press Officer Claire Castro. Kabilang dyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial ang ulat na naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. May masama po ba sa sinabi ni Yusek Claire doon na panggulo lang sa impeachment trial yung sinasabing nahuli si Bato? Wala naman, di ba? Wala namang masama doon kasi unang-una, hindi naman talaga nahuli. Di ba? Kung nahuli po si Bato at sinabi ni Yusek Claire yun, mali na po si Yusek Claire doon. Pero wala naman pong Batong nahuli. So walang mali. At tama na panggulo lang talaga. Diversionary tactics. Bakit si Sara over naman makapag-react? Over naman, diba? Nanggigigil ka ba, Sara, dahil yung plano na ligawin ang isipan ng mga Pilipino hindi nagtagumpay? Melanie Sales, shoutout po tuloy natin. Yan sa hindi pa nakapag-like dyan, nakikita ko, hindi pa po siya nakapag-like, mag-like ka na. Tuloy. Buwelta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang trial dahil simulat sa poll pa lang daw magulo na ito. Magulo na ito. Simulat sa poll pa lang daw magulo na ito. Para sa'yo, magulo. Hindi na kailangang guluhin pa daw yung trial, pero bakit may Bato issue? Sino ba yung nagpakalat niyan? Di ba mga DDS? Hindi naman po mga BBM vloggers, hindi naman po kung sino. DDS po yung nagpakalat niyan. Which is na-content lang po natin. Naghanap tayo ng ebidensya sa internet kung may Bato bang nahuli. Wala po. So wag kami, Sara. Sinabi yan ni VP Sara sa ambush interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Pag may baha dyan, wala yan. Ngayon, medyo okay yung panahon, nandyan yan sa Davao. Basta tandaan nyo lang, every time na may baha, walang Duterte dyan. I don't think kailangan guluhin ang impeachment.
Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives. Paano binebend yung batas? Kayo po ba, binebend po ba yung batas dyan sa impeachment? Sa House? Wala po eh. Ang alam ko, sumusunod sila sa proseso. Kasi kung binebend po yung batas dyan sa Senado or dyan sa House of the Representatives pa lang dati, eh dapat po pinatigil na yan ng Supreme Court. Pero ang tanong ngayon, bakit yung Supreme Court pumabor? Okay? Pinaboran yung impeachment trial ni Sara Duterte. Oh. Bakit po? Eh, malinaw naman na walang bendalo dun eh. Yeah? Oh, Supreme Court na po yung kumampi na ituloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Wala pong ano doon, wala pong bendalo. Galing ni Sara gumawa ng kwento. Oh. Ruth, binanatan din ni VP Sara ang mga sinabi noon ng palasyo na baseless, useless at nonsense ang mga pahayag ng bise. Matatanda ang sinabi ni VP Sara noon na Hindi mo matanggap na useless nonsense ka naman talaga. Mga pahayag mo, mga pang kumakain ng anong tawag doon? Chocolate na may lamang 5. Alam nyo na yun. Kaya minsan pag nagsasalita ka, parang nasa ibang planeta ka na. Oh, parang high na high ka na. nakikipagsabwatan si Pangulong Bongbong Marcos sa International Criminal Court, bagay na pinalagan ng palasyo. Pakinggan natin ang mensahe ni VP Sara kay Yusek Castro. Oh, ayan ha. Eh, totoo naman talaga, wala ka rin matibay na ebidensya na may pakita Sara Duterte na itong si PBBM nakikipagsabuatan sa International Criminal Court. Oh, tapos ngayon, sasagot ka na naman. Tingnan natin anong sagot, anong kapalpakan na naman yung gagawin ni Sara. Oh, pakinggan nyo. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Boba! Tanga! Ikaw nga yung hindi professional eh. May nagsasalita ka, may seal ng Office of the Vice President. Tapos ang sasabihin mo, nakikipagsabuatan ng Pangulo sa International Criminal Court. Tapos wala kang resibo. Anong tawag sa'yo? Tanga! Bobo! Balik sa'yo, back to you. Diba? Yung sinabi mo kayo si Claire, back to you. Sabihin mo sa sarili mo. Sarili mo yung isipin mo, Sara, na ikaw yun. Yung si Claire sumasagot lang doon sa paratang mo sa Pangulo na walang basihan. Sinagot ka lang. Ha? Nagdepensa lang po si Yusek Claire sa mga paratang mo kay Pangulong Bongbong Marcos na walang katotohanan, na walang resibo. Nung nasagot ka, napikon ka. Nagbigay ka ng payo. Ang isang bobong katulad mo, magbibigay ng payo sa isang totoong lawyer. Ha? Yung totoo yun, Sara. Legit yun. Eh, ikaw. Ano ka ba? Diba? Tanong ko sa'yo, ano ka ba, Sara? Ano ka? Ano ka? Ha? Wala ka sa kalingkingan ni Yusek Claire Castro. Dumi ka lang ng kanyang kuko. Kaya huwag ka magmagaling. Wala ka noon. Ito, wala ka. Ang meron sa'yo, bunganga. Puro kaingay, pero wala kang bitaw. Ay, sabi ni Cookie Eter, recto lawyer daw. May wag naman kayong ganyan, ha? Ang sama nyo naman. Ito si Cookie Eater talaga. Bakit ka ganyan mag-comment? Recto lawyer yung pinagsasabi nito. Sobra na yan, ha? Tuloy natin. Pero kapag may seal, sa likod mo, sa harap mo, Ah. kung ano yung professionalism
na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. May seal. Okay, maghanap tayo ng seal, ah. Wag na. Hindi ko pala na-prepare yung video. Yung bawal gumamit ng enerhiya daw. Bawal gumamit ng enerhiya. Okay? Tapos may seal ng Office of the Vice President. Bawal magbike. Bawal maglakad. Anong tawag doon? Anong tawag doon, kabubuhan? Wag gumamit enerhiya. Ay, sa mga bagong pasok dyan, nakapag-like na ba kayo? Mag-like, share, subscribe po kayo dyan, ha? Baka mamaya, hindi pa nag-like itong mga to. Bawal gumamit ng enerhiya. Bawal mag-bike. Ewan ko, nandito yun. Hanapin ko nga. Hanapin ko. Tingnan natin. Tingnan natin. Baka nandito yun, eh. Tingnan nga natin. Bawasan ang hindi Ito. Ito yata yun. Gusto ko lang i-flex to sa inyo, mga pre. Wait lang, Ito yata yun, eh. Ito. Pakinggan natin. Ayan. Okay, banat, Sara! bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Ano to? Ano to, Sara? Sagad na yung kabubuhan mo dito, No? Ay, huwag kayo mag-carpooling, Bawas-bawasan nyo yung paggamit ng enerhiya. Pag bisikleta kayo ng bisikleta, sayang enerhiya, oy. Wag ganon, Partida yan, opisina yan, ang Office of the Vice President, may silyo yan. Diba? Vice President of the Philippines pa yung nakalagay sa video na to. Nakakahiya po. Nako. Anyway, ito na, tuloy natin dito. Nababaliw tayo kay Sare. Mali-mali yung mga sinasabi. Binabasa mo na nga lang, palpak pa. May script ka na nga, palpak pa. Ruth, muli ring pinuna ni VP Sara ang aniyay pangaharas ng administrasyon ni PBBM sa kanyang mga kritiko. Sabi ng bise, politika ang pinagkakaabalahan ng gobyerno imbes na magserbisyo sa taong bayan. Namumulitin ka daw ang gobyerno. Sino ba yung nag-announce na tatakbo ng presidente sa 2028? Sino? Di ba ikaw, Sara Duterte? Paano mamumuliti kasi PBBM? Ibababa na nga yan sa pagkapangulo sa 2028. Di ba ikaw yung maagang nagdeklarang tatakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028? Tapos yung katangahan mo ipapasa mo sa Pangulo? Pagdating naman sa trabaho, nagtrabaho ka ba? Di ba hindi naman? Di ka naman nagtrabaho, Sara. Anong ginawa mo? Lakwat-sere kang palaka ka. Diba? Nasaan ka? Nung kailangan ka ng Davao, wala ka, nasa Hague ka. Tangina talaga, mapapamura ka na lang eh. May pattern na raw ng panggigipit dahil hinahabol at pinagbabantaan umano ang mga hindi sumusunod sa Pangulo. Yan muna ang latest. Ay kung mali ka, kung hindi tama yung ginagawa mo, alangan namang itolerate ka ng administrasyon. Balik sa Ruth. Yan po ang Express Report. Diba? Kung ikaw ay may kapalpakan,
Eh, ang administrasyon ba, papayagan ka na okay na yan, kahit nagkamali ka, okay lang. Diba? Pero isa lang masasabi ko dito, Sara Duterte, no? Yung iyong pagiging tamad, hindi pagtatrabaho, wag mo namang ipasa sa Pangulo. Okay na, nasayo na yung ratings lahat, higupin mo lahat ng ratings, no? At least kami, nakikita po namin na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho ng tapat para sa bansa. Ganun yun. Trabaho, tapat, goods kami doon, walang problema. Ikaw, kahit higupin mo na lahat ng ratings, pati baha sa Davao. Iyon na lahat. Yan man ang gusto ng mga DDS. Mataas daw yung ratings ni Sara, wala naman kaming paki doon. 'Di ba? Kasi kahit pa mataas yung ratings niyan, kung hindi naman nagtatrabaho, wala namang kwenta eh. Yung ratings ba na yan makakain ba ng taong bayan yan? Hindi po yan makakain ng taong bayan, 'di ba? Yan po ay talagang hindi po maganda, no, sa paningin ng taong bayan. Kung ikaw ay puro ratings na lang pero wala kang gawa, tamad ka, walang kwenta, 'di ba? Useless. Pero yun na nga, no? Isa lang masasabi ko kay Sara Duterte, wag ka nang umasa na may susuporta sa iyo. Lalo na ngayon na unti-unting lumalabas yung baho mo diyan sa ang tawag diyan? Sa confidential funds na 'yan. Good luck na lang sa iyo, no? Mukhang yung pangarap mong maging presidente ng Pilipinas ay mauudlot. At eto pa, no, gusto ko lang pong ipakita ito sa inyo mga pre kasi good news po ito. Ito good news po ito. Pakita ko po sa inyo. Inggit na naman si Sara dito. Dahil kay PBBM nangyari to no? Grabe talaga yung tiwala ng Japan kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto po, pakita ko po sa inyo. So ayan po. Ayan basahin ko lang sa inyo Ayan Japan is extending a loan of 187.92 million dollars or 11.54 billion pesos to address key reforms in the Universal Health Care Program according to the Department of Foreign. Ayan So, Japan approves 11.4 billion for Philippine healthcare, mga pre. So, bakit po ito inapprove ng Japan? Siyempre, nagbunga po yung paglabas-labas ng Pangulo sa ibang bansa. Ito na po yung bunga. 'Di ba? Para po ito sa mga Pilipino. Pinagkatiwalaan po yung PBBM natin, no? Pinagkatiwalaan po ng ibang bansa ng Japan. Ganun po 'yan. Si Sara, ikumpara nyo, si Sara palabas-labas ng ibang bansa. Ano po bang napala ng Pilipinas? May napala po ba yung mga Pilipino? Wala. Gumastos lang po ng pera para sa sarili niya. Tapos, wala pong napala yung bawat isang Pilipino. Sasabihin na naman ng mga DDS dyan, pera naman ni Sara Duterte yung ginagastos akala ko ba, sige, pagpalagay natin pera ni Sara Duterte, akala ko ba mahirap lang si Sara? Bakit nakakapag-travel yung mga bodyguards niya, security guards niya, yung mga staff niya, siya? Gastos ba lahat ni Sara yun? Mahirap lang pala si Sara yun, gastos lahat ni Sara, ganun. Wag kami. So, yun mga pre, ano po yun yung opinion dito, reaction? Paki-comment Siyempre, like, share, subscribe po. Pag hindi ka pa nakapag-like, mag-like ka na. Diba? At i-subscribe mo na po yung ating YouTube channel. Ayan move po tayo sa next topic po natin mga pre. Okay. Ito maganda to. Alright.